Labis ang takot ni Vladimir Putin sa kudeta sa Russia at ayon sa mga ahensya ng seguridad, may natukoy silang grupong umano'y naghahanda ng pagpapatalsik kay Putin. Ngayon, may malaking ulat ang The Telegraph tungkol sa mga kaganapan kamakailan. Inakusahan ng Federal Security Service ng Russian Federation si Mikhail Khodorkovsky na kasalukuyang naninirahan sa London at 22 pang miyembro ng Russian Anti-War Committee sa paghahanda ng kudeta at pag-agaw ng kapangyarihan. Batay sa datos ng ahensyang Paniktik, ang Komite kontra Digmaan ng Russia sa Ukraine ay umano'y nagpaplano ng marahas na pag-agaw ng kapangyarihan at pagbagsak ng konstitusyonal na kaayusan. Sa gitna nito, di umano'y iniutos ni Putin na paigtingin ang kanyang personal na seguridad at ng kanyang rehimen laban sa anumang banta. Kung gaano ito katotoo, kayo na ang humusga pagkatapos panoorin ang episode na ito. Ako si Alexei Pechi. Ngayon, ika-26 ng Oktubre ayon sa kalendaryo. Sabay nating talakayin ang paksang ito. Napakabuo at puno ito ng detalye. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Nasa description ng video ang link. Dito kami naglalabas ng agarang balita kapag may bagong dumating. At kung gusto ninyong suportahan ang operasyon ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin iyon sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Nakasulat talaga doon iyon. Kaya, ang The Telegraph ay nagsusulat ngayon tungkol sa nangyari ngayong buwan. Inakusahan ng Federal Security Service ng Russia si Khodorkovsky na exile sa London at 22 miyembro ng Russian Anti-War Committee ng paghahanda ng kudeta laban sa estado sa Russia. Sabi ng Federal Security Service, ang komiteng nilikha para labanan ang digmaan ng Russia sa Ukraine ay sumusuporta sa karahasan. Inakusahan ng Federal si Khodorkovsky na nakatira sa London at mga miyembro ng Russian Komite sa paghahanda para sa kudeta. Paralisado ang negosyo dahil sa mataas na interest rates at pagtaas ng utang ng gobyerno, nagbabala si Ministro ng Ekonomiya Maxim Reshetnikov noong Hunyo na nasa bingit ng resesyon ang bansa. Lalong dumarami ang mga babala tungkol sa posibleng pagtaas ng mga hindi na mababayarang utang na maaaring magdulot ng krisis sa pananalapi. May mga maliliit na pagputok ng protesta. Kamakailan ngayong buwan, maraming tao ang nagtipon sa St. Petersburg para kantahin ang bawal na awit na nananawagan ng pagpapatalsik kay Putin. Samantala, aktibong pinapabilis ng Ukraine ang mga pag-atake ng drone sa mga oil refinery ng Russia na nagdudulot ng pinsala sa supply ng gasolina sa bansa. Ngayon, humihigpit na si Donald Trump dahil nadismaya siya sa kawalan ng progreso sa pagtigil ng digmaan sa Ukraine. Inanunsyo ng Pangulo ng Estados Unidos noong Miyerkules ang mga bagong parusa laban sa dalawang pinakamalaking kumpanya ng langis ng Russia. India at China ang pangunahing bumibili ng langis ng Russia, ngunit binawasan nila ang binibili simula ng malawakang digmaan. Ito ay nagbabantang mawalan ng mahahalagang kita mula sa langis ang makinaryang militar ni Putin at ang Estadong Ruso. Sa unang beses sa 3-5 taon ng digmaan, tunay na naapektuhan ang Russia. At ayon sa pahayagan, may paparating pang krisis sa bangko sa Russia. Isa sa mga dahilan kung bakit nakayanan ng Russia ang lahat ng hirap ay dahil tinulak ng Kremlin ang mga bangko na pautangin ang mga kumpanyang pangdepensa. At para dito, binigyan sila ng luntian na ilaw para magpautang nang hindi na dumadaan sa karaniwang pagsusuri ng kakayahang magbayad o paglalaan ng reserba para sa posibleng hindi makabayad. Ibig sabihin, pinunduhan ng mga Ruso ang digmaan gamit ang hiniram na pera. Ngunit hindi lang ito nakikita sa balanse ng Estado. Malalaking halaga talaga ang pinag-uusapan dito. At ayon sa pagsusuri, mga 23% o halos $200 bilyong ng hindi pa nababayarang corporate loans ng mga bangkong Ruso ay napupunta sa mga kumpanyang gumagawa ng armas. Katumbas ito ng halos 37% ng taunang pambansang budget. Susunod si Sergei Chemezov. Noong Oktubre ng nakaraang taon, nagbabala si Sergei Chemezov na hindi kapaki-pakinabang sa sektor ang mataas na interest rate sa utang. At narito ang kanyang sinabi.
Kung magpapatuloy tayong kumilos sa ganitong paraan, halos lahat ng ating mga kumpanya ay malulugi. Noong Hulyo, iniulat ng Bloomberg na 3 sa pinakamalalaking bangko sa Rusya ay maghihingi ng tulong sa Central Bank dahil dumarami ang kanilang problemadong pautang. Sabi ng mga eksperto, posibleng magkunwari ang Kremlin. Pinaalalahanan nila na noong taglagas ng nakaraang taon, nagpatupad na sina Biolina ng mga hakbang para limitahan ang pautang ng mga bangko at pigilan ang implasyon na umabot sa 10.3% noong Marso. Bukod dito, umatake ang Ukraine sa mga planta ng langis. Simula Enero, 21 sa 38 pinakamalalaking planta ng langis sa Russia ang inatake ng Ukraine. Tumaas ng 40% ang presyo ng gasolina mula umpisa ng taon dahil sa pagkaantala ng supply. Nagkulang ang supply sa Crimea at nagsara ang maliliit na gasolinahan sa Siberia. At ang mga social media ay punong-puno ng mga video ng napakahahabang pila ng mga sasakyan sa Rusya na naghihintay na makapagpagasolina. Si Khodorkovsky, na inakusahan ng Federal Security Service sa tangkang kudeta, ay nagsabing hindi pa nagdudulot ng seryosong pagkadismaya sa bansa ang mga problemang pang-ekonomiya ng Rusya. Ayon sa kanya, nagdulot ng 2 seryosong problema ang mga parusang ipinataw ng kanluran sa Rusya. Una rito, ang lumalalang teknolohikal na pagkahuli. Sabi niya, kung walang mga bahagi mula sa kanluran, talagang bumabagsak ang Rusya pabalik sa panahon ng bato. At ang pangalawang problema ay ang kritikal na pagdepende ng Rusya sa China. Ayon sa The Telegraph, malaki ang inaasahan ng militar ni Putin sa tulong ng China. Kayang pabagsakin ni Xi Jinping ang ekonomiya ng Rusya at itigil agad ang digmaan kung gusto niya. Ang China ay tumutulong sa Rusya sa pagbili ng langis, pero hindi ito sinusuportahan ng Beijing. Pero alam mo, sa kabila ng lahat ng ito, personal kong hindi pa nakikita ang anumang palatandaan ng kudeta sa Rusya. Sa isang simpleng dahilan, ang mga Ruso ay hindi ganoong uri ng tao na kayang magprotesta, lalo na ang magsagawa ng kudeta. Ang tanging makakapagdulot nito ay ang matinding presyon sa Rusya, hindi lang mula sa kanluran, kundi mula sa buong mundo. At mga parusa na tatama sa mga karaniwang Ruso na mag-aalis sa kanila ng mga pangunahing pangangailangan para mabuhay. Sa ganoong pagkakataon, teoretikal na posible na ang nagugutom na Ruso ay tuluyang lalaban kay Putin. Pero sa ngayon, handa pa rin ang karaniwang Ruso na mamatay para kay Putin. Kaya lahat ng mga pahayag ng oposisyon ng Rusya na nasa ibang bansa sa Europa, para sa akin ay medyo pilit lang ang dating tungkol sa sabi-sabing magkakaroon ng protesta at iba pang mangyayari sa Rusya. Sa kabilang banda, makikita na natatakot talaga ang rehimen ni Putin sa ganitong mga senaryo. At merong tiyak na paranoia. Pero mga kaibigan, isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang para ngayon. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.